So, sabi rito mga kababayan sa balita sa Manila Times, Marcos to summon Chinese envoy. Ipapatawag niya mga kababayan itong na biglang napiping Chinese ambassador. Ini-interview kahapon yung Chinese ambassador. Gustong kunan ng mga statements ng mainstream media. Para i-clarify yung kanyang sinabi noon. Ayaw nang magsalita, biglang napipi po. Ngayon, pinatatawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos para i-clarify po yung kanyang statement. So that is, the proper action na dapat ginagawa ng isang bansa. Ini yung tulad ng sulsul po ni Hontiveros. Pinapalayas agad. Hindi mo na dapat due process. Di ba? Hindi man lang hiningan ng clarification. Nag-comment lang si Hontiveros mga kababayan doon sa report ng media. Talagang ugali ng ICC. Pari-parihas. Nagre-rely lang sa mga reports ng media. Baka misquoted or misinterpreted tulad ng sinabi ng Chinese ambassador. Misquoted niya ako. Hindi man yun ang gusto kong, ang ibig kong sabihin. Kaya ngayon, sabi ng ating Pangulo, butit mag-usap tayo. Sinamon po yung Chinese ambassador. But before ko ibigay sa inyo yung kumpletong istorya, click subscribe muna mga kababayan and hit the notification bell para lagi kayong updated ng mga malinaw na istorya, hindi yung lalong pinalalabo kasi propaganda, paninira. Di ba? And like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pagbangon ng ekonomiya. So ito ang balita mga kababayan dito. President Ferdinand Marcos said he would talk to Chinese Ambassador Wang Xilian over the latter's comments on the Taiwan issue. Kailangan na niyang ilinawin mo. Ano nga ba yung ibig mong sabihin na dapat isipin namin yung mga OFWs na nandyan sa Taiwan. Kasi yung interpretation nun, pwedeng positive, pwedeng negative. Karamihan mga kababayan sa mga nag-react na mga senador, legislators po, negative yung tingin nila doon, yung pagkaunawa. It is a veiled threat. Tinatakot ninyo kami? Yun, mga kababayan, yung lumabas sa mga kwento. So, sabi ng ating Pangulo, I interpret it as him trying to say that you should not, or the Philippines do not provoke or intensify the tensions because it will impact badly on the Filipinos. That's how I take it. So, makita ninyo, magaan yung pagkaunawa ng ating Pangulo. Wala man threat, kundi concern lang. Iginatungan po ng mga nasa oposisyong dilawan. O, di ba? I think ito yung ibig sabihin ng Chinese ambassador. Kaya lang, misquoted nga. Kaya sabi, nag-react yung Chinese ambassador. Hindi man niya ganyan. Misquoted niya ako. Misunderstood. Kaya nang ulitin pa mga kababayan na kinukunan ng mga reactions. Ayaw nang magsalita ng Chinese ambassador. Kasi yung top diplomat nila, inutusan na ni Xi Jinping siguro. Pumunta ka niya doon, lumalaan niya yung problema. Na-booking na niya yung ating intention na bubuking. Linawin mo niya na hindi ganyan. So, sabi ng ating Pangulo, that's how I take it. Marcos said during a chance interview after the groundbreaking of the pambansang pabahay
para sa Filipino housing projects doon po sa Bulacan. So makikita ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, unaffected po siya sa mga controversies. Di ba? On the background, yung balikatan exercises between the American forces at yung ating military. Di ba? Tapos itong mga controversies na mga manghang na mga statements. Pero makikita ninyo, kalma lang mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang strong leader. Kalma. Di ba? Makikita mo yung strong leader po na hindi nagpapanik. Kalma lang. Sa mga extreme situations po, kalma. Hindi mo makikita sa kanyang facial expression, sa kanyang pananalita, hindi mo makikita. So, yung mga actions niya po, response, tantiado, mga kababayan. So, sabi ng ating Pangulo, but I will be talking to the Ambassador soon. And I am sure he will be very anxious to give his own interpretation of what he was trying to say. Ano niya yung ang ibig niyang ipahiwatig? Ang punto niya nung gustong sabihin sa atin. The Chinese diplomat said the Philippines should oppose Taiwan independence if it genuinely cares about the 150,000 Filipinos working on the island. He added that the Philippines should not give American troops access to the country's military bases. Marcos said Wang's statement could have been misinterpreted. Ganon din yung pananaw ng ating Pangulong Bongbong. Baka niya na misinterpret lang, pero hindi pa siya sigurado. Kaya nga, pinatatawag niya, mag-usapan niya tayo, isabihin mo sa akin, ano talaga ang gustong sabihin mo? Ano yung gusto mong ipahiwatig doon sa statement mong pinalabas last week? Ayun ang ibig sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So tama siya. Tama yung ating Pangulo. Dapat mahinahon lang. Hindi pa nga naririnig yung side ng ambassador. Kung medyo malabo, kailangang linawin. Clarification. Di ba? So sabi ng ating Pangulo, English is not his first language, anya. But I'm very interested to know what it is that he meant. Ano yung ibig niyang sabihin? We were all a little surprised, but I just put it down to the difference in language. Medyo lahat tayo na nabigla, pero sa tingin ko may diferensya kasi yung ating mga pananalita. Unang-una, yung English, hindi yun yung talagang lingwahe ng mga Chinese. So, importante talaga na linawin niya. So, sabi rito, Wang issued a statement after the identification of 4 new additional American military installations in Cagayan and installations in Cagayan, Isabela, and Palawan under Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA with the United States. Marcos said that the 4 new EDCA sites would not be used for any offensive action, but only for the defense of Philippine territory. Yung mga opponents, yung mga dilawan, mga kababayan, pinipilit na gagamitin po sa offensive action. Kayo lang naman po yung nag-iisip ng ganon. Pagkatapos, dinadamay ninyo yung administrasyong Bongbong Marcos. Pinaniniwalaan kasi ninyo yung sarili ninyong haka-haka. Naghaka-haka kayo. Nag-speculate kayo. Pagkatapos, yung spekulasyon ninyo, sinabi ng ating
Hindi niya ganyan ng ating Pangulo. Hindi ganyan yung intensyon. Pinipilit pa rin ninyo. Bakit? Sino ba yung Pangulo? Kayo? Kayo na yung magpangulo. Di ba? Hindi man kayo yung Pangulo. At yung Pangulo nagsabi na, hindi sa offensive. Pinipilit ninyong offensive. Hindi nga offensive, ang kukulit ninyo. Pagkatapos, lalasonin ninyo sa propaganda yung isipan ng mga mamamayang Filipino. Pang-offensive anya yan. Anong klaseng mga pag-iisip mayroon kayo, mga dilawan at mga dilawang DDS vloggers? Ang kukulit ninyo. Di ba kayo marunong umintindi sa sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Napakasimple, napakalinaw. Hindi gagamitin sa offensive action. Defensive siya. Pero niya, pag nagagira dito, doon sa Taiwan, madadamay tayo. Kung idadamay tayo, ready tayo. Yun ang purpose niyan. Kaya nga defense. Defensive action. So, ang mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kaibigan nating China, kinaibigan ni Digong, na China, na siging samantala, huwag ninyo kaming idadamay dito. Kasi kami ready with America. Diyan lang kayo. Kung i-invade ninyo yung Taiwan, yon ang ibig sabihin, no? Invade ninyo yung Taiwan, wala man kaming pakialam dyan. Pero siyempre, may mga Filipino na nandoon, nagtatrabaho, 200,000, sasaklolo kami sa mga Filipino. Not to attack China. Hindi yon. Sasaklolo lang para ma-evacuate, mailigtas sa kapahamakan, madamay sa conflict yung mga Filipino. And that is for emergency response. Yun ang pinapaliwanag ng DND doon sa Senate hearing na ginisa po ng mga senador kasama si Amy Marcos, Senator Amy Marcos. Yung tanong nga ni Senator Amy Marcos, baka ma-misinterpret naman ng mga dilawan. Si Kuan niya, antay. What? Nagtatanong lang, sinisiguro lang ni Amy Marcos, na hindi tayo madadamay rito at hindi for offensive action ito. Yun ang punto niya, no? Kung bakit niya doon, kinaklarify lang. Kasi kung kontra si Amy Marcos, di nagresolusyon na siya, sana siya. Senador siya. Di ba kung kontra siya, magresolusyon na siya, mag-privilege speech na siya, tapos magresolusyon opposing the presence of EDCA sites. Ginawa ba yun ni Amy Marcos? Kinaklarify lang niya na para sigurado. Kini-question niya, bakit niya? Kailangan ba na talagang mga foreigners yung mag-defend sa atin? Kasi yung purpose ni Amy Marcos doon, mga kababayan, kailangan i-develop din natin yung ating armed forces tulad ng objective nung tatay niya. Kaya nga ikot ng ikot, mga kababayan, si Amy Marcos sa mga kampo ng militar kasi ini-encourage niya na tayo mag-manufacture ng sariling armas, hindi tayo dependent palagi sa foreign countries sa military aid, kundi magsarili tayo. Yon ang dapat ultimate objective ng ating modernization, armed forces modernization. Yon ang punto, mga kababayan ni Amy Marcos. Mamaya i-share ko po sa inyo. Kasi yung paka-headline ng mainstream media ang dilawan, pinapalabas kontra si Amy Marcos. Gusto lang maniguro. Hindi ko mo kapatid niya, yung presidente, hindi na siya magbabantay para masaayos lahat. Lalo siyang magbabantay para hindi mapahamak yung kanyang kapatid. Ano pat super ate siya? Yun ang role. Mga kababayan ni super ate Amy Marcos. Yung iba, pinag-aaway yung dalawa. Kinontraan niya ni Amy Marcos, ni super ate yung
Pangulo na si Bonget. What? Eh, ang hilig kasi ninyong manggatong para wasakin, divide and conquer yung strategy ninyo. Para pag-awayin. Para manalo kayo sa inyong masamang adikain. Hindi kayo obra. Ang magkapatid po, magkadugo. Blood is thicker than water. Siyempre, ultimately, maski normal yon yung mga magkakapatid, normal na may mga conflicts, may mga hindi pagkakaintindihan. Sa interview nga doon nga sa video ni yung tawag dito, vlog ni President Bongbong Marcos noon, hindi pa siya Pangulo. Kininto niya yung experience nila, yung kabataan. Nagkakasakitan talaga sila ni Amy Marcos. Hinabol nga ng itak. Kasi yung nag-away sa libro na binabasa, that is normal. Di ba? Pero hindi nangangulugan na hindi na sila nagmamahalan. Magkapatid pa rin po. May mga differences minsan sa mga policy statements. Hindi nangangulugan na hindi na nagsusupport yung isa. Naintindihan ninyo mga bleeding hearts? Pinag-aaway po dito sa mga kung ano-anong issue sa agriculture, dito sa kasi Foreign Affairs Committee Chairman si Amy Marcos sa issue ng EDCA. Huwag kami. So, going back dito sa balita, sa ating topic, Marcos said that the 4 new EDCA sites would not be used for any offensive action, but only for the defense of Philippine territory. Naintindihan ninyo? It is only for the defense. Many times sinasabi natin ito. Paulit-ulit kasi paulit-ulit din po yung propaganda ng mga anti-Marcos groups. Yung mga DDS na dilawan, yung nasa likod nito, pinag-aaway. Mga kababayan, yung ating mga opisyal, hindi lang pinag-aaway, ginagatungan nila, mga kababayan, para dumami yung mga tao na malaso nila yung isipan at i-oppose yung foreign policy ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi they're supporting the Chinese cause. Yung lado ng China, yung side ng China yung sinusupport nila, yung makipagkaibigan habang tayo ay binoboli at kinakamkam yung territory. What? Yun ang gusto nilang foreign policy direction, mga kababayan. Yung yung mismong paninindigan po ni Digong. Magipagbarkada kahit na binoboli tayo araw-araw at saka kinakamkam, hindi balian niya. Gawin na ninyo kaming probinsya. What? O ngayon, sabi rito, meanwhile, the Department of Foreign Affairs said that no Filipino in Taiwan is seeking government help for repatriation amid the escalating tensions between the self-ruled island and China. Ganon din yung mga nakukuha nating feedbacks galing sa mga nanonood sa atin dyan sa Taiwan. Wala man niya. Tahimik naman dito. Ang maingay lang niya, tensyonado dyan sa Pilipinas. Mas tensyonado sa Pilipinas, mga kababayan, ang nagpapalabas man lang ng mga ganong tensyonadong sitwasyon, yung mga dilawang DDS. Gatong ng gatong. Pero yung mismong island, yung Taiwan po, tahimik. Sa kwento lang po ng mainstream, parang tensyonado palagi. Pero sa actual po, wala man. Tahimik. Ito yung balita, mga kababayan, published ng Inquirer na kini-question ni Senator Super Ate Amy Marcos yung EDCA sites.
pag ininterpret mo ito ng interpretasyon ng Dilawan, parang inaaway na ni Super Ate Amy Marcos yung Pangulong Bongbong. What? Bakit anya Mr. Marabilis? Sidelines pa lang Senator Marcos on EDSA sites. Why do we rely on foreigners to defend us? So, lumalabas, kini-question na mga kababayan ng Super Ate Amy Marcos yung posisyon mismo sa EDCA ni President Bongbong Marcos. Pag ang interpretation ng mga dilawang DDS. Pero pag binasa mo yung kwento po, wala mang ganon. Headlines lang. Kaya importante po pag nagbabasa kayo ng kwento, huwag lang kayo magre-rely sa sa headline. Clickbait yung tawag niyan sa social media, sa mga vloggers. Tingnan ninyo mga vloggers. Minsan sumobra yung paka-clickbait nila, naging fake news na. Hindi ko ginagawa ang ganun po, sa totoo lang. Fake news na. Basta lang mapaklik ng yung mga viewers para ma-increase yung mga views. Anyway, sa kanilang kuwan man yon, may may natural consequence man yon po, yung magpara spread ka ng fake news. May natural consequence lang. May natural consequence din yan po, mga kababayan. Bala sila ng ganon, pero tayo, hindi tayo ganon. Yung pasobra para mag-create lang ng curiosity at basahin or panoorin yung video. No, ito yung purpose nito. Senator Marcos on EDSA sites. Why do we rely on foreigners to defend us? So, isipin mo, si Super Ate, kontra na sa EDCA. Hindi yon ang objective ni Super Ate. Ang objective niya, kaya niya tinatanong ang ganon. Kasi, hindi man dapat talaga na tayo ay mag-defend na lang sa foreign support. Hindi. Kailangan ang objective natin ay maging independent tayo. Yun lagi dapat na kaya natin sa modernization, kaya nating gawin on our own. Kaya nga po, yung pag-manufacture, paggawa ng mga armas na sinimulan, iyon ang pinopos ng kanyang ni Amy Marcos. Buhayin muli yung programa na self-reliant sa paggawa ng mga armas natin. Kasi nasimula na ito nung panahon ng kanyang tatay. Ba't ito itinigil? Sige lang ang bili natin sa Amerika, sa South Korea, sa kung ano-anong bansa, sa Israel. Pwede naman nating gawin ito, mag-manufacture tayo. Para pag nagkagulo, alam natin kung paano gumawa. We have our own. We can produce our own. Di ba dapat ganon? So tama si Amy Marcos, mga kababayan. So ito yung kwento, mga kababayan, sabi rito. Si Super Ate, pag hindi mo inintinding maigi yung ibig sabihin ni Amy Marcos, parang kontra siya. Talaga Senator Amy Marcos on Wednesday said, it appears that the government is now relying on foreigners for its external defense following the approval of 4 more enhanced defense cooperation agreement or EDCA sites in the country. During an inquiry, Marcos, who chairs the Senate Committee on Foreign Relations, reiterated that EDCA's primary objective is no longer the armed forces of the Philippines modernization, but disaster preparedness, maritime security, and counter-terrorism. Ngayon, sabi ni Defense Chief Carlito Galvez, these objectives require armed forces
modernization. With regards to the purpose of EDCA in modernization, it appears to us to reiterate that in fact, modernization no longer appears to be the primary of EDCA but disaster preparedness, maritime security, and counter-terrorism. Sabi po ni Super Ate, in really implementing those functions, paliwanag naman po ni Galvez, we need to modernize, madam, considering all those. Sabi ni Super Ate, bakit paraan niyang nakalimutan natin? Parang aasa na lang tayo. Aasa na lang ba tayo sa mga dayuhan na ipagtanggol tayo samantalang ang ating sandatang lakas ay nananatiling bulok? Luma, underarmed and completely abject in the face of external threats. So, ang ibig sabihin niya, dapat partian niya nito yung i-modernize yung ating mga gamit. Yan ang punto ni Amy Marcos. Ngayon, kontra ba siya sa EDCA? Hindi man niya sinabing kontra siya sa EDCA. Ang sinasabi lang niya, kailangang i-modernize din yung ating mga gamit na bulok na niya. Yun ang mga clarifications po na gustong makuha ni Super Ate. Hindi nangangahulugan na ayaw niya sa EDCA. Sabi nga natin kanina, kung ayaw ni Amy Marcos sa EDCA, di nagresolusyon na siya opposing totally the presence of American forces dito sa ating bansa. Di ba dapat yun ang ginawa niya? Hindi man niya yung ginagawa. Yan ibig sabihin, hindi siya kontra. Kaya lang sinisiguro niya ng presence ng EDCA rito ay tama for the interest of the Filipino people, just like yung paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi yun magamit para sa attack o mag-cause pa ng tensyon, malaking tensyon sa ating bansa, kundi dapat yung insecurity natin ay ma-address. Ganun po. So sabi rito, to this, Galvez noted that the acquisition plans laid out under the Horizon 3 of the Armed Forces Modernization Program, which includes the procurement of radar systems, missile systems, and offshore patrol vessels, among other equipment. O ngayon, but ini Amy Marcos, you make reference to projects under the Horizon Projects 1, 2, and 3, which were not referred to at EDCA, but are in part and parcel of the Armed Forces Modernization. What does EDCA add to the modernization effort? Ano niya yung idadagdag? Ayan ang gustong malaman ni Senator Marcos. Ngayon, sagot ni Galvez, the modernization effort of EDCA is to basically to really prepare to defend our country collectively with our allies. Yun yon. Ngayon, hindi pa rin siyempre satisfied si Super Ate kasi pasiguro siya na nasa tama yung presence ng EDCA dito. Tama yung desisyon ng kanyang kapatid na Pangulo. Sabi niya dito, sabi dito sa balita. However, Senator Marcos was not satisfied with the official answer, ordering the official to submit to the Senate panel a further explanation of EDCA's modernization aspect. Kailangan na niya isubmit ninyo yung mga documents na nagsasabi na yung EDCA may support sa modernization ng armed forces. Ano yung mali doon sa sinasabi ng ating Super Ate? Di ba wala man po? Sinisiguro lang niya na maayos at may pakinabang tayo na maigi dito sa EDCA. Tama mali yung ating paliwanag. Hindi man siya kontra sa EDCA. Kaya kung pinalalabas ng iba na kontra si Super Ate sa EDCA, hindi totoo yun. Nakaaka lang po ninyo yon. Sa isip lang ninyo yon. Di ba? Kung sumama na si Super Ate sa pag-rally, ganun na.
Hindi pa man si Super Ate sumasama sa nagrarally na patalsikin si Bongbong Marcos, ang aking kapatid. Patalsikin, tanggalin bilang Pangulo. Wala mang ganun eh. Di ba? So sabi ni Amy Marcos, that's a very general statement. I would appreciate if you could submit in the future, in the near future, the modernization aspect of EDCA which has not been clarified to any of us in this chamber. Marcos repeatedly expressed apprehensions about the new EDCA sites in the country, saying the locations are a stone's throw niya, napakalapit niya sa Taiwan. This comes as the United States warned of a conflict with China as early as 2025 over the self-ruled island. Ngayon, sabi ni Amy Marcos, tinanong niya si Galvez, if the military officials were now focusing niya on the Taiwan Strait instead of the West Philippine Sea, kasi yung pinilian niya ninyo, napakalapit, stone's throw lang, sa Taiwan. Since two of the new EDCA sites are located in Cagayan, near Taiwan, Galvez responded, no, we are still concentrated on the West Philippine Sea. Ngayon, si Senator Sherwin Gatchalian asked Galvez if the EDCA sites were strategic for the Philippines or for the United States anya. Ano yan? Si Gatchalian, Chinese. You mentioned earlier that it is strategic, but strategic to whom? Is it strategic for us or for the US? Galvez said, the locations are strategic for the Philippines anya, saying the major consideration in picking locations for EDCA sites is the total defense of the archipelago. Total from north to south. Kailangan na niya may total tayong defense. Hindi lang yung iisa, kasi yung ibig sabihin ng mga ibang senador, dapat na niya yung threats niya sa atin nandito lang sa West Philippine Sea. Dapat diyan lang concentrated. Ngayon sabi ni Galvez na siyempre defense official siya eh. General Armed Forces Chief dati, mga kababayan, at yung training niya sa defense and security. So malalim yung kanyang pagkaunawa. Ang defense natin niya, the total defense ng archipelago in totality, the whole country. Kaya kailangan from north to south. Tama? Tama po si Galvez. So yung total defense niya of the archipelago, he noted the vulnerability of the armed forces is in the south, or in the north, adding that President Ferdinand Marcos Jr. instructed them to prepare for external defense. We can see that our vulnerabilities are located at the northeastern side in terms of maritime security, while on disaster side, in the areas of Cagayan and also in Isabela, we see our experiences that these areas have been isolated during previous typhoons that we have experienced. Kasi yung EDCA sites po, kasama doon sa package nito, yung hindi lang sa defense ng military attacks, kundi pati po sa calamities. Ayan man lang po mga kababayan yung mga paglilinaw natin. Kasi yung ibang mga vloggers po, lalo yung mga DDS vloggers, hindi man paglilinaw ang ginagawa pag nagbablog, kundi pagpalabo. Yung dating malinaw na statements ng mga nasa gobyerno ng administrasyong Bongbong, malinaw na pinapalabo nila para siraan yung ating Pangulong Bongbong. What? At gawing bida lagi si Digong. What? Baka lang gusto ninyo itong i-try, mga kababayan. Firmax, Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Sa mga cancer patients naman po, baka gusto lang ninyo itong itry. Nengxia Red mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po? Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.